Eto, maganda pag-usapan dito mga kababayan. Oo, itong si Ombudsman Boying Rimulya ay mayroon pong nadiskubre. At ganun din, parang sumang-ayon itong si VP Inday Sara sa nadiskubre po ni Rimulya. Paano nangyari yon? Abay, yan ang pag-uusapan po natin. Ano po? Well, magandang araw po sa ating lahat mga kababayan. Kaya lang, alam po ninyo mga kababayan, sobra pong nakakalungkot itong nangyayari ngayon na kahit po yung lindol po na nangyari po dyan sa Mindanao, ano po, ang Pangulo pa rin ang sinisisi ng ilan nating mga kababayan. Oo, yung mga ilan nating mga kababayan na mga panatiko po sa mga Duterte, ano po. Oo, hindi lang pala si Harry Roque ang nagsabi niyan, grabe talaga mga ito. Oo, hindi lang pala si Harry Roque po ang nagsabi niyan, kundi marami pala mga panatikong supporter ng mga Duterte na kaya daw nakaranas ang ganitong klase ng sakuna ang Mindanao ay dahil daw po sa kasamaan nitong administrasyong Marcos. Yan po ang pinapalitaw ng mga ito. Ano po? Grabe, oo. Grabe daw po kasi ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kailan ba nangyari na walang pagnanakaw sa kaban ng bayan? Oo, yan ang magandang tanong. At ang ganong impresyon at naratibo ay bunsod ng mga lumilitaw na testigo kuno. Ano po? Oo, itong mga 18 basurerong marino. Oo, si Tulfo po nagsabi niyan, mga basurero. Diyan po sila, doon po sila naniniwala na kahit kung susuriing mabuti, napakarami pong loopholes o kaya butas. Oo, ang kanilang mga testamento. Ano po? Ayaw nilang tanggapin na ang kalakaran po ng mga mali-malet. Grabe talaga, ano? Kung iisipin mo, mali-malet ang kwarta. Oo. Samantalang tayo, makasweldo lang tayo ng sapat. Aba, masaya na tayo. Di ba? Samantalang itong mga ito, mali-malet ang kwartang pinag-uusapan. Ayaw daw nilang tanggapin na ang kalakaran ng mali-maletang kwarta, kung totoo ito ay panahon pa ni Digong, ni Duterte, ano po. At yan ay malinaw na hindi naman po yan paninira sa administrasyong Duterte dahil talagang nangyari po yan. Nangyari po yan sa panahon po ni Duterte at mismong si Inday Sara ang nagsabi niyan. Oo, maniwala ba kayo na si Inday Sara po mismo nagsabi niyan? Eto, babasahin natin. Ang sinabi ni Inday Sara. Ito Si Inday Sara po ang nagsabi nito. Malilit lang, mahirap basahin tapos mahina pa tayo magbasa. So okay lang. Ito po ang sinabi ni Inday. Well, matagal na namin na alam yan dahil matagal naman na yung pinag-uusapan. Oo. Simula pa noong pagpasok namin as president, as vice president, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay po sa mga suitcases. Kita ninyo? So ayan, di ba? Di napaso. Oo, kung hindi man napaso, paso. Ano ba ibig sabihin ng paso? Lagpas na kumbaga. Oo, paso. Itong 18 kargador ni Baligod. Kumbaga po sa larong Lucky 9, yun, tama. Paso. O kaya buta. Yan. Maliwanag ang sinabi po ni Sara. Matagal na nilang alam yan. Isipin niyo mga kababayan, lumalabas na hindi pa pala presidente noon at saka vice presidente, itong dalawa na yan, si BBM at saka si Sara, nangyayari na pala ang ganyang mga kalakaran, ano? Nakalagay pa sa suitcases nga, binanggit talaga ni Sara. So ibig sabihin, noon pa nangyayari na yan. At ngayon, nabuking. Oo, nabuking na ngayon yan. Aba, gusto nilang palabasin na si PBBM pa ang nagpapabaya. Oo. At hindi lang yon, gusto nilang palabasin o kaya palitawin na si PBBM pa ang mastermind niyan. Apakasinungaling ng mga ito, ano? Naloko na. At ganun din, itong si Sara, yan. Oo, si Sara, mukhang nakalimutan na niya ang kanyang sinabi. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo? Na noong pa man din ay may naririnig na kayo o kaya may alam na kayong ganyang mga delivery ng mga limpak-limpak na salapi na nakalagay po sa mga maleta? Kita po ninyo? O sinasadyang isisilang yan sa Pangulo? At palabasing si PBBM talaga ang mastermind. At siyempre, pagka nangyari yon, si Digong naman ay magiging malinis. Alam niyo, itong 18 kargador mga kababayan,
Paano natin ito paniniwalaan? Sige nga. Mismong sila, alam po nila yan. Alam po nila ang totoo. Oo, alam po nila na hindi totoo ang kanilang mga sinasabi sa kanilang mga testimonya na yan. Kita po ninyo, nagkamali sila, umamin. Umamin sila nagkamali. Oo, nang idawit po itong si, sino ba ito? Si Senator Ligarda. Di ba? Nagkamali daw sila doon. Ganun din kay De Lima. Na noon ay nakakulong pa pala itong si De Lima at wala pang posisyon sa gobyerno. Ganun din po kay Soto. Kita po ninyo yung mga pagkakamali na ganyan. Yung kay Soto naman ay patay na pala yung sinasabing tumanggap ng pera para kay Soto samantalang hindi pa siya senador din noon. Wala rin posisyon si Soto sa gobyerno. At ang nakakatawa pa, itong si Congressman Alvarez po ng Palawan, nung marinig po niyang pinangalanan din po siya doon po sa PEKE na Blue Ribbon Committee, yan po. Biglang sumugod, napasugod po sa Senado. Talagang wala siyang, hindi nagdalawang isip para sumugod po sa Senado. Pero ang nangyari, nagmamadali pong lumabas itong mga marino, itong mga kargador. Nagmamadali po silang lumabas kasama po itong kanilang abogado na si Baligod. At doon nga sa video na nakita ko, kahit itong si Marcoleta, biglang nag-alsabalutan nung dumating itong si Congressman Alvarez So, ganyan po ang nangyari. At eto nga, mayroon pong kagilagilalas. Kagilagilalas talaga. Opo, si Ombudsman Boying Rimulya ay mayroon pong nadiskubre. At binahagi niya ang kanyang nakuhang impormasyon na ang bigayan di umano ng maleta o kaya sabihin nating bigayan ng suhol. Bigayan ng maleta, bigayan ng suhol, pareho lang yan. Yan po ang nadiskubre po ni Ombudsman Boying Rimulya na ang sinabi niya, ang bigayan daw po ng suhol sa mga opisyal po ng gobyerno ay nag-umpisa pa pala. Sa panahon po ni Duterte. Ay grabe. Ayan nga, lumalabas na ang totoo. Unti-unti nang lumilinaw. Unti-unti na pong nasusunog itong mga 18 kargador ni Baligod. Grabe talaga, no? At ito naman si dating Pangulong Duterte, kung makapagsalita, akala mo napakalinis pagdating po sa korupsyon. Samantalang siya nga mismo ay umamin na nagnakaw. Kaya lang konti nga lang daw. At naubos na. Grabe itong si Duterte, Nagawa pa nga niyang ibunyag ang corruption Pero walang ginawa. Hinayaan na lang. Hindi niya kaya Anong klaseng presidente yan? Talamak na nga ang nakawan sa gobyerno mo. Nanahimik ka na lang. Beke naman. At ayon pa po kay Ombudsman Boying Rimulya, na-discover ng isang intelligence na isa sa mga picture na nakalagay po sa joint affidavit nitong mga kargador ay kuha. Matagal na pa pala ito. Kuha pa pala nung administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Sa termino po yan ni Speaker Lord Alan Velasco. Hindi po Cayetano. Iba po 'yon. Parehong Alan po yan. Parehong Makalord. So ayan mga kababayan, malinaw. Malinaw po na ang bigayan po ng maletang kwarta, maletang kwarta, ay nag-umpisa sa panahon po ni Duterte. Tapos ngayon, si PBBM naman ang gustong palitawin na mastermind. Matindi talaga mga ito. At malinaw din mga kababayan, itong paglutang po ng 18 basurero ay isa lamang hakbang po para sa tinatawag nga ni Yusek Castro na destabilisasyon. Tama ba yung pronunciation ko? Destabilisasyon. Ayun, laban po sa gobyerno ni PBBM. At personal na rin po itong paninira sa presidente. Kung makikita po ninyo mga galawan nila. Alam nyo ba na bawat galaw, bawat pagkilos ng Pangulo, kayo, tayo, mapa-DDS ka man o kaya mapaloyalista, kasama na po ang bansang Pilipinas. Yan lagi. Yan po lagi ang isinasaalang-alang at binibigyang pansin ng administrasyon. Masaganang buhay para sa lahat. Kaya tutok nga po siya sa mga magsasaka, sa mga mangingisda. Trabaho para sa maraming Pilipino. Kapakanan ng mga guro at mga mag-aaral. Lahat yan tinututukan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero anong ginagawa nito mga DDS? Wala yan si PBBM. Walang ginagawa yan. Natutulog lang sa Malacanang at humihit-hit.
Talaga ito, oo. At sa kabila niyan, itong kanilang poon na kahit walang ginagawa, kahit puro biyahe, oo, magpa-press con sandali, oo, yan. Gano'n ang ginagawa, eh. Oo, magsasalita sandali sa harap ng media, oo, kaya sa mga vlogger nila. Tapos bukas, aalis na naman po patungo sa ibang bansa at doon na naman po magngangangaw-ngaw, oo, upang sirain ang Pangulo, siraan ang bansang Pilipinas. Pero para sa mga DDS, aba, sa kanila, busy-busy po ang Vice Presidente sa kanyang mga gawain. Gawain ano? Anong ginagawa? Sige nga, ganyan po ang mga DDS eh. Oo, ganyan po sila. Lalo na yung mga nandyan po sa harap po ng Senado na araw-araw, nagsisigaw dyan, o yung iba namamaos na, ginawa na nilang tirahan ng harapan ng Senado eh. Kahapon, natatawa na naman ako. Ano bang mga gimmick ang ginagawa ng mga ito? May dala po silang kabaong. Oo, may bit-bit-bit. Oo, buhat-buhat nila yung kabaong eh. Ewan ko lang kung para kanino po yan. Hindi kaya hinahanda na nila yan sa pagdating po ng kanilang poon. Malay natin, di ba? Hindi nila nakikita ang mga kabutihang ginagawa ng Pangulo. Pero itong ginagawa ng mga yan, wala po maidudulot na maganda para sa bansa. Kaya mabuti pa, sige, umpisahan nyo na po yung panawagan ng inyong kasama. Yung panawagan po ng isang DDS na walang kakain at walang iinom hanggat makauwi si Digong at maging susunod na Pangulo si Sara. Oo, sige na, simulan nyo na po yan nang magkaalaman na po. So hanggang dito na lamang po muli. Maraming salamat po sa panonood at sana huwag kayong magsawa. Ano po?